Yo, what's up mga Kayokabs? Magandang gabi po muli sa inyo lahat mga bayang karerista. At syempre, narito na naman po muli ang inyong lingkod, Master Lekim. At welcome back po muli syempre dito po sa ating Master Lekim TV. Bago ko po simulan itong ating video ngayong gabi, bayang karerista, make sure dapat nakalike na po tayo at nakasubscribe. Huwag niyo pong kalimutan hit yung notification bell or bell icon sa baba itong ating video para palagi po kayo mag-i-updated sa mga susunod ko pa pong mga i-upload na video. At syempre, ngayong gabi, bayang karerista, meron po tayo muling konting silip at giya, konting race analysis sa karera para po ngayong araw ng linggo. Have a blessed Sunday sa inyo lahat mga bayang karerista. June 14, 2026, dito pa rin tayo sa Metro Turf Malvar, Batangas. At meron po sila inyandang 11 races na magisimula po sa ganap na alas 2 ng hapon. Dito dadausin yung ating taunang Triple Crown Stakes Race, second leg. Dito po sa Metro Turf Malvar, Batangas. Ang ating distansya po is 1800 meters. Sorry bayang karerista, medyo na dito ako na 1800 meters. Ito yung ating main highlight race ngayong araw po ng linggo. Tsaka meron tayong dalawang MNTCA Special Invitational Race bayang karerista. Maganda yung ating lineup ngayong araw ng linggo. And I hope na sana makatulong, makadagdag sa inyong diskarte at mga rota to. At ang ating mga konti bibigay na silip at giya, medyo dihado. Pero parang basa ko sa programa kasi parang medyo tingin ko bahagyang yamado itong lineup bayang karerista. Pero syempre di mo rin maiwasan yung dihado. At I hope nga po sana makatulong sa inyo to. Na syempre hindi ko na rin po papatagalin agad dyan. Tara, puntaan natin agad dito matapos lamang syempre ating may intro. Kaya let's go mga Kayokabs. At gaya nga po nang nabanggit ko kayo sa ating intro, meron tayong 11 races na lalargan ngayong araw po ng linggo. Meron tayong tatlong 1800 meters na ating highlight race. Meron tayong mga ilang milya rin. Pero yung race po, 1400 meters na po. Paalala ko po sa inyo, kung makakasipat po kayo or makakabalita kasi ng mga kaibigan or kakilala, o may mga sarili po kayong kursunadang dihado maliban sa giyang ibibigay ko, huwag kalimutang magdagdag sa inyong discard at mga rota. And good luck po sa inyong mga tatayang mga exotic bets. Kaya ito, simulan ko na agad ng mga konting silip at guys, syempre wala na pong patumpik-tumpik pa. Good luck po sa inyo lahat. Have a blessed Sunday racing mga Kayokabs natin dyan, and start na po tayo. Race number 1, start nating first winner take all event, 1,800 meters, 2026 second leg, 3-year-old locally bred stakes race. Meron tayong 9 runners but 8 in betting options lamang. Naglaban-laban na rin itong mga taon nakaraan Ang bumaba lang ng grupo dito si Fairfield, kung hindi ako nagkakamali. Dito ako, first choice ko, horse to beat, Grey Galloper, numero 5, Georgia. Narerenda ni John Alvin Guzzi. Last time, medyo maganda yung pinakita nito. May 1.42.4 ito na segunda. Mas ng 6-1 out of 12 runs sa laban-laban. At 2-year-old locally bred first leg po yung po ng May 24. Ang nanalo po doon, yung tumalo rin sa kanya noong si Rapido. Same rider na rin, John Alvin Guzzi para sa ating numero 5, si Georgia. Second choice ko to, sama ng sama sa kanila nung karera ito Medyo tingin ko this time baka medyo makapagtabi ng konting lakas, baka pwedeng magbigay ng upset sa kanya. Numero 1, Confidence Search with Ryan Basse, and 1A Crucial with Alison Pavlik. Dito tayo kay Confidence Search, tarsera nga po ito ng tinarapido. May 144.8, umalis ng 2.5 out of 12 runs sa laban-laban nga po ito po ng May 24. Same rider na rin, Ryan A. Basse para sa ating numero 1, si Confidence Search. Race number 1, mga bayang karerista, cambio hinete pala si Dancel Sipat po kayo maigi dito, medyo magandang karera to. Pero tingin ko, kung maire-rate lang ni Georgia to, kaya niyan tapusin to kasi lakaran, inunahan din naman niya si May Omay, matulin po yan Inunahan din kagad niya sa unahan. Ewan ko lang si Fairfield kasi hindi naman po galo ginalawan to ng Triple Crown Bumaba po ng grupo to dito. Kaya yun, paalala, good luck po sa inyong winner take all choices. Di para tayo sa ating race number 2, start na ating first pick 5. 3-year-old and above maiden race placer tayo rito. Meron tayong 11 runners na maglalaban-laban. Maraming important po dito sa karera na to, bayang karerista. Kaya sipat po kayong maigi. Dito ako, first choice ko, numero 10, Bituin with Patty Dilemma. Bituin last time, tarsera, medyo magaling yung mga nakakalaban nito. May 127.8. Mas ng 6-8 out of 8 runs sa laban-laban, special race ng May 31. Kung saan ang nanalo po doon, yung kabayong si Windmill of Summer.
Same rider na rin. Pati Dilemma para sa ating numero G's na si Bituin. Siya yung horse to beat sa karera na to. Second choice ko na pwede magbigay ng mga magagandang laban. Alam niyo naman, itong grupo na itong maiden, madalas nagkakadihaduhan. Numero 2 para sa akin, atrasado last time to eh. Beautiful Things, narerendaan po ni Ryan Base. Last time si Gunda may 129.8, atrasado nga po, patansya ko lang ha. Basto ng 4-4 out of 7 drives sa laban-laban. 3-year-old maiden din at yung po ng May 31 race 1. Kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si Red Miss. From Jenjen Huko, this time ang rerenda Ryan Base para sa dihadong numero 2 na si Beautiful Things. Sinasama ko pong third choice, numero 1, Milazo. Narerenda ni JD King. First to, na-upset to last time unang takbo niya. Tarsera lamang, may 128.2. Umalis to ng 2-3 out of 7 drives sa laban-laban. 3-year-old maiden at yung po ng May 1 kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si Sky Lover. From Onyok Garcia, this time ang larenda po JD King Flores para sa ating numero 1 si Milazo. Race number 2, bayang karerista gaya na nabanggit ko, maraming important dito, karamihan pa kabayo ni attorney, yung 1, 5, 6, 7. Yan, puro kabayo ni attorney yan. Natin ko medyo mga taguang preba po ng iba dyan. Kaya sipat po kayo maigi. Kung sa group 1 naman, tingin ko lamang si Bituin kasi medyo na hasa na sa takbuhan to. And by the way, good luck po sa inyong first pick 5 choices. Lipat po tayo sa ating race number 3. Start ng ating pick 6 event. Another 1800 meters. Ito na po yung ating second leg na ating Triple Crown Stakes kung saan, gaya nga po ng nabanggit ko, naihabol po yung couple entering 5 and 5A dito nung Thursday, nagkadeklarahan. Kaya medyo magiging maganda na po yung laban nito, bayang karerista. Dito ako, kumbaga, kanya-kanya ka na lang tayong kampihan. Para sa akin, ito ang kakampihan ko to, sasalohin ko na lang po Couple entry 5 and 5A Bermuda Triangle with Jomel Estorque and Everest with Jan Alvin Guse. Kung natatandaan nyo ng first leg, nagloko lang tong si Everest, pero tingin ko, na-correct na to, nakapag-vicious naman na to. Katatingin ko, pwede mong magbigay ng magandang laban sa unahan kay Isabel. Kung magkakaroon ng early speed battle, may kakampay ito. Siguradong angkop sa kanya yung distansya. Bermuda Triangle, may 141.6. Dumating itong segunda, medyo malayo yung hinabol. Umalis ng 5-5 out of 8, 5 runs sa laban-laban at yung nga po ng first leg kung saan ang nagdomina roon yung kabayo pong si Isabel. From John Paul A. Guse, this time ang nanenda, Jomer Estorque para sa ating numero 5 si Bermuda Triangle. Ito naman po si Everest galing sa Vicious last time to, bayang karerista. I hope sana maitakbo ng maayos po para makita natin na makapagbigay ng magandang laban po. Kayo na pong bahala kung sino po yung kakampiyan nyo dito sa ating second leg ng Triple Crown na bayang karerista, and good luck po sa inyong first pick 6 choices. Lipat na tayo sa ating race number 4. Simula ng second pick 5, another 1800 meters. Ito naman po yung ating Piracom 2026 second leg hopeful stakes race. Meron tayong 5 kalaok lamang na maglalaban-laban. Dito kahit mahaba yung karera, pag nakapagpahinga, tingin ko kayang tumapos ito. Kaya siya yung aking first choice. Numero 4, Hermes Way, narerenda ni JT Zarate. Galing to sa kanyang maiden assignment last time, may 127.6, nanalo po ito, Hugando, Bandera tapos. Out of 12 runs sa laban-laban, 3-year-old maiden at yung po ng May 27, tinalo niya po doon yung kabayong si RP, Kulo 11. Same rider na rin, JT Zarate para sa ating numero 4, si Hermes Way. Kung sakaling hindi ito makakapitan ni Balisong at ni Colin Dexter, baka maobligang humabol tong aking second choice na galing sa 3-year-old locally bred. Numero 1, Rapido, narerenda ni JB Hernandez. Meron tong 142.2. Nanalo to last time sa Milla, umalis ng 3-4 out of 12 runs sa laban-laban sa 3-year-old locally bred at yung po ng May 24. Tinalo niya po doon yung kabayong si Georgia. Same rider na rin, JB Hernandez para sa ating numero 1 si Rapido. Race number 4, bayang kalerista, tingin ko para sa akin, kung nagtitipid kayo, pwede nyo soloin si Rapido, pero siyempre alam nyo naman, di rin naman pwedeng iles yung mga kalaban na gaya nga po ng first choice kong si Hermes Way na may angking tulin, kahit mahaba, tingin ko baka makapagpahinga or makakwartos. By the way, good luck po sa inyong second pick 5 choices. Iba na tayo sa ating race number 5. Simula na ating second winner take all. Piracom rating base 2-year-old rating base handicap system class 4, 40-56. Isa itong 3-year-old na grupo, bayang karesa pero rating base handicap system. Meron tayong 8 runners
but 7 in betting option. Ito, 1 for the day agad. Bayang Kalerista, couple entry 4 and 4A. Bloomington with Jeric Pastoral and Windmill of Summer with PM Cabalejo. Galing ito sa panalo parehas. Unahin natin si Bloomington. May 128.4 nanalo doon on last March. Mas ng 4-5 out of 6 stars naglaban-laban sa isang special race nung March 22. Hinalo niya po doon yung kabayong si Great Balls of Fire. From JB Bakaykay, di sa imang rerenda po. JA Pastoral para sa ating numero 4 ang si Bloomington, imported horse. Samantala namang 4A na si Windmill of Summer, galing din sa panalo, may 126.8 po ito. Mas ng 1-1, out of 7 stars naglaban-laban, same rating miss at yung po ng May 31. Tinalo naman po na doon yung kabayong si Rush. Same rider na rin, PM Cabalejo para sa ating 4A na si Windmill of Summer. Race number 5, mga bayang kalarista, kung may makita po kayong pang-upset, kayo na pong bahala magdagdag na lamang. Pero para po sa akin, nakakalamang ito makakaminos na kayo sa inyong mga diskarte ng exotic bets. At good luck po sa inyong second winner take all choices. At lipat na po tayo sa ating race number 6, likod ng ating programa. Start ng second pick 6, milya naman po ang ating distansya. Pira committing base class 3, 57 to 70. Meron tayo ditong 11 at 12 runners, but 11 in betting options lamang, bayang kalarista. Dito, sasalohin ko na to. Wala na ako nakitang ganong magagaling na kalaban. Magaling lang talagang tumalo sa kanya last time. Numero 7, Sherbet Fountain. Narerendaan po ni Patty Dilema. Last time, Tarsera to. May 138 lot. Umalis ng 1-1 out of 8 stars sa laban-laban, same rating with at yung po ng May 31 kung saan nalucha to ni every 4 years Ang nakinabang po doon yung kabayong si Speedrunner. Same rider na rin, Patty Dilema para sa another solo ko muling numero 7 si Sherbet Fountain. Race number 6, mga bayang kalarista, kung magdadalawa ako dito, to medyo maganda yung preba nito sa Novatos or Barrier. Yung numero 2 na Armani Moves. Meron niyang 111.6 yata sa kanyang barrier run 1200. At ko medyo tago yung preba. Pero sipat po kayong maigi bayang kalarista. Hindi po maiwasan yung upset minsan. Kaya ko lang po siya sinolo kasi nawala yung dalawang nakalaban niya. Para sa akin medyo tingin ko kaya niyang dominahin tong grupo na to. At good luck po sa inyong second pick 6 event. Di ba tayo sa ating race number 7. Start ng ating third pick 5. Piracom MMTCI Special Invitational Race 1400, meron tayong 11 runners sa maglalaban-laban to, mga bayang kalarista. Kung nakakondisyon si Sundance, tingin ko malaki yung panalo. Kayo na pong bahala, hindi ko po siya personata this time kasi ang sasama ng takbo. Pero kung grupo ang labanan, sobrang baba po talaga niya dito. Dito po, first choice ko, numero 7, Raven. Narerendaan po ni Jim El Ciego. Meron tong 130.8 last time, na segunda ito. Mas ng 3-2 out of 7 runners sa laban-laban. Special race po yung po ng May 31 kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si My Star. Same rider na rin, Jim El Ciego para sa ating numero 7 si Raven. Second choice ko, Diado, numero 10, Music and Magic. Narerenda naman po ni Joe El Ciego, sorry, numero 9 pala. Music and Magic may 132.6 kung saan nasigunda siya noon. Umalis ng 2-4 out of 10 runners sa laban-laban, same rating with at yung po ng March 21 kung saan ang nanalo po doon yung veteranong si Mai Jopay. Same rider na rin, Joe El Ciego para sa ating dihadong numero 9 si Music and Magic. Sinasama kong third choice, ito hindi ginalaman ng muling karera to, napanood ko to nagpermis lang sa dulo. Numero 5, Lightning Bolt, narerendaan po ni PM Cabalejo. Meron naman po itong 132.8, dumating itong pang 5 noon. Umalis ng 6-7 out of 7 runners sa laban-laban at yung po ng May 31 din. Sa kairang napanalunan nung kabayo ring si My Star. Same rider din, PM Cabalejo para sa ating numero 5 si Lightning Bolt. Race number 7, mga bayang kalarista, gaya nga po ng nabanggit ko, makibalita na lang kayo kay Sundance. Kung palaban po yan, nakakondisyon, tingin ko naman po sobrang angat sa laban dahil puro kambing na po yung nakakalaban niya rito. Bayang kalarista, problema lang po talaga din. Medyo talagang mahirap lang po talagang sugalan yung kabayo na yan. Di naman po sa niluluwang ko po kayo. Kayo na pong bahala at good luck po sa inyong third pick 5 choices. Lipat na po tayo sa ating race number 8 kung saan magsisimula ating pick 4 event. MMTCI Special Invitational Race muli. Meron tayo ditong 6 runners, 1400 yung ating mga distansya.
Dito, first choice ko, Yamado na siya, nasilip eh. Numero 3, Barako Eagles. Narerendahan po ni Saddam Pilapil. Tinalo nila sa datingan yung mga iba rito eh. Tumating itong Tarsera last time, may 133.4. Umalis ng 8.5 out of 9 runs sa laban-laban. Special race din, at po ng May 31. Doon din sa kanirang napanalunan naman ng kabayong si National Pride. National Treasure pala, sorry. Same rider na rin, Saddam Pilapil para sa ating numero 3 na si Barako Eagles. Second choice ko, numero 2, Umaapoy. Narerendahan pa rin ni long shot Jordan Guerra. Doon sa karera na yun, pampito, may 133.8, umalis ng 9-9 out of 9 runs ng laban-laban. At yun po ng May 31 din. Same rider na rin, long shot Jordan Guerra para sa ating numero 2 na si Umaapoy. Race number 8, Bayang Kalerista ito, another anybody's race to. Ito, pagandahan ng gising din tong karera na to eh. Kaya sipat na lang po kayo maigi at good luck po sa inyong pick 4 choices. Diba na tayo sa ating race number 9, another million muli. Pira committing base class 5, class 3, 57 to 70. Meron tayong 12 runners na maglalaban-laban. Dito Bayang Kalerista, sasaluhin ko na lang din muli para medyo makatipid kayo ng kapital. Kayo ng bala kung sino nakikita nyo pang offset. 1N1A Speed Runner with John Alvin Guse and 1A Ready to Risk It All with PM Cabalejo. Parehas galing po ito sa panalo. May 137.4 si Speed Runner last time, mainam. Malis ng 3-3 out of 8 runs sa laban-laban. Same rating with at yun ng May 31. Siya ang nakinabang sa kairang naglabanan ni Sherbet Fountain at ni Every 4 years. From PM Cabalejo, this time ang rerenda Alvin Guse para sa ating numero 1 si Speed Runner. Samantala naman 1A na si Ready to Risk It All ay galing din sa panalo naman. May 124.2 sa 1400. Umas ng 6 out of 11 runs sa laban-laban. Same rating with at yun ng May 29. Nakakalaban naman po niya doon. Yung kabayong si Candy and Wine. Same rider na rin. PM Cabalejo para sa ating 1A na si Ready to Risk It All. Race number 9, mga Bayang Kalerista, tingin ko na lang pwedeng umapset sa dito yung napupunto ngayong si Baobab tsaka si Miss Ocala, pero para sa akin kung protection lang ang tinitignan ko dito magandang pang protection yung numero 9 greatest moment na talagang nasa harapan, medyo matapang sa laban, kahit milya, minsan meta inaabutan pwede nyo rin pang trifecta yan, pero kung titipid naman yon, solo ko nga po this Sunday, 1N1A Speedrunner tsaka Ready to Risk It All na galing sa panalo at good luck po kaya yung race number 9. Di para tayo sa ating penultimate race ngayong araw po ng linggo, ang ating race number 10 MMTCI Special Invitational Race muli. Meron tayo ditong 8 runners but 7 in betting options lamang dito. Another diado yung aking pili, long shot muli, numero 6 Angels Momentum, narerendahan po ni Christian Pilapil. Meron tong 130.4 nun, dumating itong pampito. Umalis ng Gis out of 12 runs sa laban-laban. Rating base 1741 at yun po ng April 18. Nakairang napanalunan ng kabayong si Super Daily Den. From RC Tabor, this time ang rerenda Christian Pilapil sa another long shot of the day ko na numero 6 na si Angels Momentum. Second choice ko, numero 3, Marengo. Narerenda ni Jomer Estorga. Ito na, segunda naman to noon. May 130 flat. Nagdala ng marcha 1-1 out of 14 runs sa laban-laban. Same rating base at yun po nung April 19 kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si Early Bird. Same rider na rin Jomer Estorque para sa ating numero 3 na si Marengo. Sinasama kong third choice, baka nag-aabang lang or kumukuha lang ng tiyempo. Numero 5 numero 4 Sky Lover na rerenda ni Alison Public. 1200 to, may 116.2, dumating ng pang-anim, umalis ng 4-5 out of 8 runs sa laban-laban sa rating base 1741 at yun po ng April 17 sa kairang napanalunan po ni Lynn's Pride. From John Alvin Guse, this time ang rerenda Alison Public para sa ating numero 4 si Sky Lover. Race number 10, penultimate race ngayong araw po ng linggo. Medyo magulong grupo to, Bayang Kalerista. Sipat na lang po kayong maigi or makibalita and good luck po sa inyong penultimate race. Libra tayo sa ating huling karera ngayong araw ng linggo, ang ating race number 11. Pira committing base class 5-1741. Meron tayong 11 runners na maglalaban-laban. Other anybody's race ito Pero dito ako, bago na pahinga to, medyo nag-uumento to First choice ko, numero 3, wala sa KT. Potential, isa pala, meron isa. Potential
narerendahan po ni Apoy Asuncion. Guys, sa dalawang sunod na panalo to, bago napahinga, yung huli may 130.8, umalis ng 8-8. Out of 11 runs sa laban-laban, same rating with at yung po ng April 4, tinalo niya po doon yung narito rin si Old Ruti. Same rider na rin, Apoy Asuncion para sa ating numero 3 na si Poe Tansha. Second choice ko, baka makakalimutan ng tao, pero tingin ko bebenta to dito. Numero 9, King Wash Pabcon, narerendahan ni Boji Henson. Meron naman tong 130.6 nun, dumating itong pang-anim. Mas ng G's 11 out of 11 dollars sa laban-laban. Same rating with at yung po ng April 29, kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si Feisty. From Charles Reyes, isa'y mangrerenda, Boji Henson, para sa ating numero 9, si King Wash Pabcon. Last and final race, mga bayang kalarista, medyo mahirap na grupo to. Lowest group po ito ha. Pagandaan din ng gising to or sipat ng na lang po kayong maigi. Kung makakabalita po kayo, pwede kayong magdagdag sa inyong mga discarded trota. Kung wala po, kung walang kapital, sili na lang ang sariling napupusuan at kursunada, and good luck po sa inyong mga tayang mga exotic bets. At yun po mga bayang kalarista ng ating mga kayokap. Sana pala rin tayo ngayong araw ng linggo. Mag-enjoy sa ating mga magagandang lineup. Makachamba po tayo. Ating mga pabitong mga tayang exotic bets. Pero paalala ko po muli sa inyo itong ating konting silip at giya. Sariling aral ko lamang. Puro-kuro at opinion sa karera. Pagdating po ng tayaan sa takila, mas mananay po sa rin niyo pong napuso at kursunada, and always mga kayokabs, kayo pa rin yung masusunod. Good luck po muli sa inyo lahat, and have a blessed Sunday racing. Maraming salamat po sa walang sawang pagtutok at pagsuporta palagi dito sa ating Master Lekim TV. Sana po mabigyan ko po kayo ng mga gandang diado pa sa mga susunod natin mga darating na karera. At sa mga pupunta naman po ng mga papundalang off-track betting station para manood ng ating second leg ng Triple Crown, 2 PM ang ating start time. Magdala po kayo ng bimpo or tubig na malamig. Medyo mainit yung ating panahon, lalo na sa hapon. Stay safe everyone sa inyo lahat. God bless bayang kadarista. Lalo na sa mga solido ditong diadistang kagaya kong mga kayo.